praise. Ayan. May tubig na po ako ngayon. Ayan po, good morning sa bawat isa sa atin. No, pinagpala po ba tayong lahat? Amen? Ayan. Malakas. Kanina, no, habang nag-worship tayo kanina, ang ganda ng mga kanta, promise. Sobrang na-appreciate ko siya, no? At lalo yung For You Alone, di ba? Yung For You Alone, pinapakita doon yung tunay natin na pag-worship sa Diyos. Sa Diyos lang ang kapurihan, amen? Di ba? Sa Kanya lang lahat ng glory, amen? Di po ba? Ganon din pagdating sa yung kantang Amazing Grace. Yung story nun kung paano tayo pinalaya mula sa kasalanan. At ako habang nag-worship ako kanina, ito po sa totoo lang, tatapatin ko kayo. Kinakabahan ako sa tuwing magpipreach ako, pero ito yung pinaka-nakakaba sa lahat. Bakit? Kasi wala akong idea sa i-preach ko. Hindi po, ganito na lang, kapasimple na lang natin. Inaaral ko siya ng gusto pero walang pumapasok sa isip ko. No? Nag-worry ako ngayon. Sa totoo lang, ako po, worry ako ngayon. Di ko alam kung anong magiging flow nito. Inaaral ko siya madaling araw, inaaral ko, wala talagang pumapasok. No? Anong dahilan nun? Siyempre, sa amin na lang yun. Sa akin na lang yun kung ano yung dahilan. No? Kasi alam ko sa sarili ko na may mga secret battles kasi tayo na pinagdadaanan. Di ba? Kaya, kung ano yung mapaghandaan ko ngayon, no? Sa Diyos na lang ako aasa. Amen po ba? Sige po, kung may Bible tayo, makipagbukas kayo sa akin sa Luke or Lucas, chapter 12. Sige po, palitan na lang siguro tayo ng basa. Ako po sa 22, then 23 kayo, then tuloy-tuloy na po. Luke chapter 12, verse 22. Then Jesus said to His disciples, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear." Verse 23. Verse 24, "Consider the ravens. They do not sow or reap. They have no storeroom or barn, yet God feeds them. And how much more valuable you are than birds." Verse 25, sige po, basa tayo. "Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest?" Verse 27. Verse 28. If that is how God clothes the grass of the field, which are here today and tomorrow is thrown into the fire, how much more will He clothe you, you of little faith? Verse 30, "For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them." Verse 31. Verse 32, "Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom." Verse 33. Verse 34, "For where your treasure is, there your heart will be also." Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy niyo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin.
Dalangin po namin, Lord, sa umaga pong ito, patuloy niyo pong buksan yung puso at isipan namin sa pakikinig ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin, Lord, na samahan niyo po kami, Panginoon. Lalo po sa mga mapag-uusapan namin, ipaunawa niyo po sa amin yung epekto ng worrying sa amin. Kasama rin, Panginoon, yung tunay na blessing na dapat makita namin, Lord. Dalangin po namin sa mga oras pong ito, samahan niyo po kami. Ako po, Lord, samahan niyo po ako. Sa inyo po kami lubusing titiwala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ngayon, sige po, yung title natin ngayon is, yan, #True Blessings. Yan, no? Kung nagtataka kayo, bakit hashtag? Ano ibig sabihin ng hashtags na yan, no? Alam ko lahat naman tayo, alam ko karamihan sa atin, medyo thunders na. Kaya i-explain ko sa inyo. Pero alam ko naman, lahat kayo nag-YouTube, di ba? Nanonood naman kayo ng YouTube. Nag-Facebook naman kayo siguro. Okay, lahat naman yun, no? Nandiyan, meron tayong tinatawag na hashtag, yung number sign na yan, no? Sige po, next po natin. Ano ba yung purpose ng hashtags? No, pagdating sa time kasi natin ngayon, ang sabi, ang purpose ng hashtag is, una, to categorize content and make it discoverable to a wider audience. Okay, pangalawa, a hashtag is used to draw attention, organize, promote, and connect. Okay, yung purpose ng ng hashtag para mas madali tayong makakuha ng mga content. Then, yung last is to create impact by emphasizing and highlighting a topic for a broader audience. Paano kumikilos yan? Sa time kasi natin may algorithm tayo na tinatawag. Halimbawa, no, si kapatid natin nanonood ng about sa pagluluto, no? About may nakalagay doon #cooking. Nanonood kayo, no? Tapos later on, susunod na pag-scroll nyo, meron ulit, pagluluto ulit. Di ba? Kahit hindi nyo siya sinesearch. Ang purpose nun, dahil yun sa mga hashtags, kada kakanood yun ng same content na may naka-hashtag, yun yung i-feed sa atin. Anong ibig sabihin nun? Para yung isang content, maging obvious para sa atin. Nakuha po natin? Maging obvious, maging ma-absorb natin ng maayos. Kaya naman yung title natin na #True Blessings is to identify, to emphasize, and make the true blessing of God obvious or known to people. Bakit? Kasi sa time natin ngayon, sumatotal, ang idea natin ng blessing is more on material things. Tama? Madalas, ang idea natin, kapag mayaman ka, may kotse ka, may pera ka, success ka, maganda trabaho mo, kahit masungit yung boss mo. Yun yung idea natin ng blessing. Pero yung pag-uusapan natin na #True Blessings, gusto ko i-emphasize sa inyo, sa kabila ng idealistic o materialistic concept natin ng blessing, meron palang sinasabi si Jesus na concept ng blessing na hindi natin namamalayan. Amen? At yung pag-uusapan natin ay manggagaling kasi sa Bible ang daming true blessings dyan. Pero ang magiging reference lang natin is Luke chapter 12. Okay po? Ngayon, bago tayo magtuloy, may mag-asawa. Hindi, may isa, yung lalaki, nawala niya yung wallet niya. Nawala niya yung wallet niya. Hanap siya ng hanap, tiningnan niya sa kusina, sa CR, pati sa ref, binuksan niya, baka naiwanan niya doon, sa ilalim ng kama, sa sofa, hindi niya alam talaga kung nasaan. Nag-pray siya ngayon, Lord, mawawala yung ID ko, yung ATM ko, yung mga valid ID ko mawawala, yung mga importante doon mawawala lahat. Anong gagawin ko? Please, Lord, please. Nag-aalala na ako. Please po, sana mahanap ko. Then after 20 minutes na paghahanap niya, pumasok yung asawa niya, yung babae. Sabi niya, anong ginagawa mo? Hinahanap yung wallet ko. Ano yung nasa kamay mo? Ay, minsan kasi, ang hindi natin maintindihan, yung inahanap natin at ayaw nating mawala, nasa kamay lang pala natin. Amen?
Alala tayo ng alala, meron palang sagot, nasa kamay lang. Ganun kasi yung perspective ng tao eh. Minsan, hindi natin tinitingnan yung nasa paligid natin, yung malapit sa atin, ang tinitingnan natin kagad yung problema. Amen? Kaya puntahan natin. Pag-usapan natin yung series ng teaching ni Jesus sa chapter 12. Ang sequence ng turo ng Panginoong Hesus, no, pagdating sa chapter 12, yung verse 1 to verse 12, ito po ay Pharisees' hypocrisy. Yung turo ni Jesus dito, yung pagiging hipokrito, yung tinatawag niyang yeast ng mga Pariseyo, pampaalsa, kumbaga kaplastikan lang yon. Kumbaga sa buns, mukha siyang nakakabusog dahil malaki, pero sa totoo lang, hangin lang yung laman. Ganon pinapakita ni Jesus. At ang context niyan is worrying, pero sa context ng fear and afraid. Fear or afraid, kahit alin doon. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyong pagtuunan ng pansin yung papatay sa inyo, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala sa papatay sa inyo sa katawan ninyo. Ang alalahanin ninyo, yung papatay sa inyo spiritually, na kung saan mapupunta tayo sa eternal na separation sa Diyos, mapupunta tayo sa impyerno. In short, sinasabi ni Jesus dyan, mas matakot kayo sa Diyos, wag sa tao. Then next, ano yung sabi ni Jesus dito? Sa verse 13 to 21, the parable of the rich fool. Ito naman, ang pinatutungkulan ni Jesus naman dito, yung isang parable to ng isang lalaki na gustong magpayaman. Marami siyang sakahan. Yung kamalig niya, gigibain niya at magpapatayo siya ng mas malaki. Na kapag napuno yun, ang plano niya, ang sabi niya sa sarili niya, kapag napuno to, ngayong puno na to, kakain na lang ako, tutulog, party-party. Then sabi ni Jesus, pero kinabukasan, pagkatapos ng hirap niya, okay lang mayaman na siya, saka siya mamamatay. At yung pinaghirapan niya, wala nang makikinabang. Anong context nun? Misplaced priorities. Amen? Then next, ito yung pag-uusapan natin. Verse 22 to 34, do not worry ang title sa Bible ninyo, makikita nyo yan, do not worry. No, ang context nito is worry and misplaced priorities. Pinagsama ni Jesus yung verse 1 to 12, pati yung verse 13 to 21. Para mas maunawaan natin. Pinagsama niya dyan na kung saan pinagdidiinan niya na laging magkasama ang worrying at misplaced priorities. Amen? And lastly, sabi ni Jesus, kung kailang kumpleto na kayo, pag alam nyo na dapat na hindi kayo nag-aalala, ano yung dapat yung i-priority, dyan sa verse 35 to verse 48, watchfulness. No? Yung pagiging matiyag, ready lagi. Para saan? Preparing for God's kingdom. So yun yung purpose ng Panginoong Hesus. Sa 4 na series ng turo niya. Ang sabi niya dyan, piniprepare ko kayo para sa pagdating ko. Para sa pagdating ng kingdom ng Diyos. Amen? Okay. Ngayon po, na-establish na natin yan. Puntahan natin yung Luke chapter 12 verse 22. Ang sabi dyan, then Jesus said to His disciples, therefore I tell you, do not worry. Ayan. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag kang mag-alala. Ayan. Do not worry. Sabihin mo sa kanya, do not worry. Makakatulog ka rin mamaya. Wag muna ngayon. Please lang. Mamaya na lang pag-uwi. And marami kasi tayong inaalala. Yun yung pinupunto ng Panginoong Hesus. Next po, ang sabi diyan, ito yung mga kausap ni Jesus, He was not speaking to wealthy, comfortable people. He was speaking to, una, fishermen, farmers, shepherds, widow, day laborers. Lahat po yan naghihikahos. Mamaya, i-expound pa natin yan. Pero lagi natin tatandaan, itong mga taong to, hindi nila alam kung pagkatapos ng teaching ni Jesus, may kakainin pa sila. Ito yung mga taong to, walang savings account yan. Tama?
Ito yung mga taong to na nakaka-experience ng gutom. Tandaan nyo ha, nakaka-experience ng gutom. Importante yan. Mamaya pagtutuunan natin ng pansin yan. Then, bakit ba? Bakit na yan yung target ni Jesus? At ano ba yung significance sa time natin ngayon? Ito yung katotohanan na dapat nating tanggapin. Hindi pala dapat tanggapin, na dapat ituwid. Next po. Ang sabi, ito yung main truth. You cannot receive God's true blessing if your heart is controlled by worry. Number one, nakalaban ng blessing ng Diyos yung salitang worry and misplaced priorities. Amen? Kasi bilang mga Christian, ito yung plano ng Diyos sa atin, maging productive tayo. Sabay-sabay nga po tayo, sabihin natin, productive. Yan. Ang plano ng Diyos, maging productive kayo. Ang gusto niya, i-worship nyo lagi siya. Sa abot ng makakaya ninyo, huwag nyo alalahanin yung anumang bagay na inaalala nyo, mag-focus kayo sa Kanya. Pero madalas, ang ini-input sa atin ng kaaway, ito po madalas ang inilalagay sa puso at sa isipan nating mga Kristiyano, we don't have nothing to be grateful sa Panginoon. Wala na, yun na yun. In short, kapag may blessing na dumating sa'yo, sasabihin ng kaaway, last mo na yan. Wala na susunod. Pero sa katotohanan, marami pang magaganda at dakilang bagay na darating sa buhay natin. Amen? Ang problema, saan tayo nakafocus? Sa worrying. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Hindi man manakaw ni Satanas yung opportunity, nagkaroon ka man ng trabaho ngayon, di ba? O kung ano man, nakapag-aral ka ng maayos, may pang tuition ka, may pang field trip ka, no? Pero ang nakalakawin ng kaaway ay yung confidence natin o yung paniniwala or pananampalataya natin sa Diyos. Amen po ba? Ganun kasi madalas. Akala natin yung blessing na tatanggap natin, yun na yun. Pero huwag kayong mag-alala, marami pang ibibigay ang Diyos. Ano lang isusi? Huwag mag-alala. Okay, next po natin. Sagutin natin ngayon to. What are the true blessings? Ano ba yung tunay na blessings? Kung naaalala ninyo, nung mga nakaraang message ko, no? Series yun. Kung mapapansin ninyo, puro about blessing yan. Nag-start ako sa offering, paano ba yung tamang pag-offer, tapos paano ihandog yung buhay natin bilang offering sacrifice during the persecution. Ngayon, i-appreciate naman natin kung ano yung tunay na blessing ng Diyos. Di po ba? Una, meron tayong life. Amen? Anong sabi sa Bible? Luke chapter 12, verse 23, for life is more than food. Amen? Explain ko pa ba? O, closing prayer na tayo. Okay, next po. Sabi, ito yung katotohanan sa time nila. Next po, economic reality. Anong sabi? Anong kalagayan nila? Around 80 to 90% of the population were peasants, farmers, fishermen, or day laborers. Nakita na natin yan kanina. Next po, many earned money per day, not for monthly or weekly. In short, anong sabi? If they did not work, they did not eat. So, in short, sa Tagalog, no, may term tayo sa Tagalog isang kahig, isang tuka. Di ba? Wala silang babudgetin. Kung ano yung mapagkakasya nila sa buong araw na yun, yun na yun. Pag hindi sila nagtrabaho sa araw na yun, wala silang kakainin. Ganong kalala yung situation nila. Then sabi, drought, famine, crop failure, or high Roman taxes could quickly create hunger. Ganon kadali. Di ba? Sa atin dito, ang taas na ng tax, tapos may mga korap pa, pero nakakain pa naman tayo, di ba? Kinurap yung flood control, pero nakakain pa naman. Amen? Okay, next tayo.
Sige po, next po. Ang sabi dyan, ay na pala yun. Ang sabi, for life is more than food. Anong gustong ipakita sa atin dito ni Jesus? Your life is more than what you eat. Tandaan nyo, nakaka-experience sila ng gutom ha. Pero ang sabi ni Jesus, huwag mo problemahin yung gutom. Ang importante, buhay ka. Kasi habang buhay ka, mas marami kang may experience sa magagandang bagay. Kung wala kang makain ngayon, unahin mo ko, pakakainin kita. Amen? Sabi sa verse 24, consider, tandaan natin yung term ha, consider the ravens. They do not sow or reap. Pag sinabi natin consider, paalala ko lang sa inyo, pag sinabi natin consider, pagdating sa Greek word, ang katumbas niya is deeply observe. Think carefully. In short, mag-reflect ka. Ang nakikita natin kasi, ang nakikita nila sa panahon nila, ang daming problema. Pero ang sabi ni Jesus, huwag mo tingnan yung problema, tingnan mo yung paligid mo. May raven, di ba? May uwak. Pagmasdan mo yan. Ano sabi ni Jesus? They do not sow or reap. Hindi yan nagtatanim. Hindi yan nag-aani. Walang bank account yan. Walang business yan. Walang trabaho yan. Walang tuition yan. Walang baon yan. Pero anong sabi? They do not, they have no storeroom or barn, yet God feeds them. Kaya tayong lahat, minsan, out of focus tayo, masyado tayo nag-aalala, hindi natin tinitingnan yung glory ng Diyos. Ano sabi dito? And how much more valuable you are than birds. Sino ba mas importante? Tao o yung ibon? Obviously, tao. Yun yung gustong ipakita sa atin ng Panginoong Hesus. Ang sabi sa verse 25, who of you, by worrying, can add a single hour to your life? Sa sobrang pag-aalala mo ba, hahaba ba yung buhay mo? Wala. In short kasi, walang epekto sa buhay ng isang tao ang worrying. Meron pala. Tataas yung BP mo. May stroke. May stroke talaga. Yun lang yung epekto niya. Pero the rest, wala na. Puro negativity na yan. Kaya yun yung problema sa atin eh. Instead na i-invest natin yung time natin para makita yung Diyos, mas ini-invest natin na pahalagahan kung ano o kung saan tayo mag-aalala. Amen? Di ba? Yun yung mahirap doon. Tingnan natin si King Jehoshaphat. Yan. Kilala niyo po ba si King Jehoshaphat? Opo, yung pinakamatalinong hari na anak ni Solomon. Ay, amen ba? Ay, sinusubukan ko lang kayo. Ganun po sa pag may klase kami minsan paggabi. Sabi ko, si Noah, yung naghati ng Red Sea, may nag-amen. Sabi nung isa, pastor, si Moses po yun. Hindi, sinusubukan ko lang kayo. Hindi tinatanggap minsan yung pagkakamali. Pag nagkamali, sinusubukan ko lang kayo. Puntahan natin si Jehoshaphat. Sabi sa 2 Chronicles, next po. 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Eto na. Paalala, si King Jehoshaphat, siya yung King of Judah, meron siyang kalaban, nag-wage ng war against sa Judah, 3 kingdom. Isa lang sila. Then may spy doon, pagbalik ng spy, nag-alala ka agad, sabi, Panginoon tuloy, King Jehoshaphat, yari tayo. 3 kingdom yun, napakarami nila, ang liit-liit lang natin. 2 tribe lang tayo. Tapos ito yung sabi ni Jehoshaphat nung nalaman niya. Nag-pray ngayon siya. Sabi, our God, will you not judge them? Ito po for we have no power. Siya mismo, nanalangin siya. Alam niya kung ano yung kapangyarihan ng Diyos, pero inadmit niya yung defeat. Minsan ganyan tayo. Sa sobrang pag-aalala natin, tinanggap na natin na defeated na tayo. Ang dami nating bakit.
Ang dami nating tanong, ano kaya yung gagawin ko? 'Di ba? Paano kaya ito? Paano pag iniwan niya ako? Paano pag di niya ako iniwan? Ay, may ganun bang tanong? Ay, may may mga ganun tanongan ha. No? Paano na kapag 2026? Ano na mangyayari? Pastor, sabi mo wag mag-worry. Kaso ngayong 2025, durog na durog ako. Ang dami kong problema. Tandaan natin, yun yung gusto ng kaaway sa atin. Mag-isip tayo ng negative. Tanggapin natin na defeated tayo. Pero ito yung isang maganda na karakter ni King Jehoshaphat. Sabi niya, we have no power to face this vast army that is attacking us. Ito na yung sabi niya, we do not know what to do. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Pero, but our eyes are on you. In short, sa kabila ng problema, sa kabila ng pag-aalala, dapat ang paningin natin nasa Diyos. Amen? Hindi dun sa kalaban. Imagine niyo si David. Ito, madalas ko na ito gawing example Si David, pati yung mga Israelita. Yung mga Israelita, pag nakita nila si Goliath, natatakot sila, nagtatakbuhan. Pero si David, nung nakita niya si Goliath, ang laki, higante, ang daling tamaan. Asintado talaga, hindi siya magmimintis doon. Di ba? Yun yung gusto ko sabihin sa inyo. Mas makita natin yung bigger picture kaysa doon sa obvious na nakaharap natin. Amen? Kaya sa time natin ngayon, maraming hadlang pagdating sa true blessing, hindi natin siya nakikita kasi blinded tayo ng worrying. Amen? Kaya hindi ako naniniwala na love is blind. Hindi lang yun. Nakakabingin na rin ng pag-ibig. Opo. Kasi pag umibig, ayaw na makinig Itutuwid mo, di na yung makikinig. Mas malakas po ng pag-ibig. Di po ba? Yun yung mahirap doon na part. At isa pa, ang dami kasi natin nakikreate ng mga questions. Sobrang dami natin pag-aalala. Pero lagi natin tatandaan, sa kabila ng pag-aalala, dapat ang nakikita pa rin natin ang Diyos. Kasi ang isang malaking katotohanan, ang worrying, ay isang uri ng faith, pero hindi sa Diyos, sa negativity. Amen? Di po ba? Yun yon. Kaya ngayong alam na natin to, sabi ni pangalan nito, si Jahaziel. Si Jahaziel, nilukuban siya ng Diyos at nagsalita sa kanya ang Diyos, tapos sinabi niya kay King Jehoshaphat, pati sa buong Juda. Ang sabi sa verse 15, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos. Diba, hindi natin alam na Diyos pala ang lumalaban para sa atin. No, tama yung yung kwento ni Pastor Jun kanina, yung footprints in the sand. Sa oras na gipit ka na, Diyos ang kukuha sa'yo. Diyos ang bubuhat sa'yo. Akala mo lang iniiwan ka niya, pero sa totoo lang, tayo ang tumatalikod sa Diyos. Anong reason? Masyado tayo nagpapadala sa mga alalahanin. Pero ang gusto ng Diyos, makita natin kung gaano siya makapangyarihan. Alam niyo ba pagkatapos, kung ano nangyari dito, pagkatapos nung bagay na yan? Pumunta sila. Pagdating nila doon, sa battlefield, talo na yung kalaban. Anong reason? Yung tatlong kingdom na yon, nagkaroon ng internal conflict na hindi malaman, nagpatayan silang lahat. Opo. Pagdating nila doon, panalo na sila. Wala na, ubos na. Kinuha na lang nila yung mga yaman ng kalaban nila. Amen? Yun yung maganda doon kasi victorious tayo pag nasa Diyos tayo. Amen?
Kaya masasabi natin, sige po, next po. Kaya masasabi natin na hashtag, sabay-sabay po tayo, true blessings. Ayan. Then, pangalawa, meron tayong body, katawan. Anong sabi sa Bible? Yan. For life is more than food and the body more than clothes. Amen? Walang silbi yung damit kung wala yung magsusuot. May sapatos ka nga, wala ka naman pa. Mahirap yun. Di po ba? Kaya importante may katawan ka para may maisuot. Nakuha po natin? Nagjo-joke lang ako eh. Sige po. Tuloy tayo. Ang sabi dyan, clothing was expensive and not easily replaced. Sa time nila, ito yung problema. Sige po, next po. Ang sabi, in ancient Israel, clothes were handmade and often taking weeks to create. Wala pang makina niyan, kaya mahabang panahon kung paano siya gagawin. Di ba? Next po. Sabi pa dito, a simple garment could cost a month's wage or more. Isipin niyo, magtatrabaho ka ng isang buwan, tapos isang buwan ay isang damit lang yung katumbas. Sino pang bibili? Eh di gagawa na lang. Pero may solusyon sila dyan. Sige po, sabi pa dito, many people owned only one outer garment and one inner tunic. And last, ang sabi dyan, clothing was passed down to family. Pag napaglumaan, ibibigay. Diba? Pag lumaki ka na, ibibigay. Ganon. Pag si Lolo wala na, gamitin mo na. Di ba? Kasi mas importante yun. Ang pinupunto dito ni Jesus, maraming way para kayong magkaroon ng mga bagay na yan. Hindi mahalaga kung bago o luma. Ang importante, meron. Amen? Karamihan kasi sa mga Kristiyano, demanding eh. Gusto pa yung sapatos, Nike, Adidas, di ba? Yung iba no, puro butas-butas. Okay lang yun. At least may magagamit. Nakuha po natin. Tandaan natin na paalala sa atin. No? Sige, next po tayo. Sabi, puntahan na natin yung verse. Next po, yan. Sabi sa verse 27, consider how the wildflowers. Consider ulit. Paalala, pag sinabi natin consider, mag-reflect tayo. Kasi sa time nila, sabi ko nga sa inyo, saan yung focus nila sa pag-aalala. Sabi ni Jesus, wait lang, huwag muna kayo mag-alala. Tingnan nyo yung bulaklak. Alisin nyo muna yung focus nyo sa ibang bagay, tingnan nyo yung bulaklak. Ang sabi ni Jesus, yan, how the wildflowers grow. They do not labor or spin, naghahabi, nagtatahi. Yet, I tell you that even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Diba? Kahit si Solomon, napakayaman na hari, napakatalinong hari, pero hindi siya nakapagdamit niyan. Then, sabi sa verse 28, if that is how God clothes the grass of the field, yung mga damo which is here today, tapos kinabukasan, gagawin daw panggatong, how much more will He clothe you? Ano pa sabi ni Jesus dyan? You of little faith. Alin kasi ng pananampalataya natin eh. Yun yung problema. Kaya wala tayo ng mga bagay na dapat meron tayo kasi mas inuuna natin yung pag-aalala. Tama? Kasi may mga time na sa sobrang pag-aalala natin, ganito no, ganito na lang para mas mag-gets niyo yung pinupunto ko. Kilala niyo naman siguro si Peter. Di po ba? Si Peter lumakad sa tubig. Amen? Kay Jesus, alam natin, Diyos si Jesus, amazing yun kay Jesus. Pero ang amazing na part, si Peter na isang tao, nakalakad sa tubig. Ang sabi sa Bible, nung nakita nila si Jesus, no? Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga yan, palakarin mo ako. Sabi ni Jesus, sige, lakad ka. Walang sinabi sa Bible na condition. Ang sabi lang doon, Peter took out of the boat, in short, bumaba at lumakad. Yung iba kasi sa atin,
Ito man, knowing Peter na medyo madaldal si Peter, di ba? Alam naman natin yan. May kahanginan si Peter. Pero hindi natin yung nakita doon sa pagkakataon na yon. Instead, bumaba siya at lumakad. Sa atin, may mga pagkakataon, no? Kailangan muna natin ng assurance bago tayo mag-take ng risk. Tama? Hindi naman sinabi ni Peter, Lord, pirma ka naman ng waiver na kapag humakbang ako, pag nalunod ako, ililigtas mo ako. Kailangan pa promissory note para sigurado? Walang ganon. Masyado tayo naghahala sa maraming bagay. Ultimo, pinag-pray mo na, pagkatapos mo ipag-pray, inalala mo pa rin. Pinag-pray mo na, Lord, ito po yung pangailangan ko. Pagkatapos, matutupad kaya yun? Nakuha natin? Nagigets niyo yung point? Di ba? Kasi ang plano, ang gusto ng kaaway sa atin, alisin yung focus natin sa Diyos, mag-focus tayo sa worrying. Amen? Kasi kung titingnan natin, ang dami naman natin blessing eh. Sa totoo lang, ito narinig ko to sa isang pastor. Try natin bilangin yung mga blessing natin, simula gabi hanggang ngayon. Tingnan natin tapos isipin ninyo kung yung blessing na ba yun ay, kumbaga, in simple ways, ang Diyos gumagawa ng mga biyaya sa atin. Say amen. Ito po, say amen kung nakatulog ba kayo na mahimbing? May muta ba kayo pagising? Yun. Tulo ba laway nyo pagising? Ibig sabihin, mahimbing talaga tulog nyo yan. Nakapagkape ba kayo? Nakapag-almusal ba kayo? Kahit pandesal, di ba? May okay yun. At least nakakain tayo. Sino yung nag-commute para makapunta sa church? Sigaw amen. Ay, wala. Puro sosyal. Walang Sige nga, baguhin natin. Sino yung sumakay sa kotse para pumunta ng church? Say amen. Oh, may naka-amen, di ba? Sino sumakay ng tricycle para makapunta sa church? Say amen. Amen. Oh. Sino yung naglakad para makapunta sa church? Amen. Oh, at least nakakapaglakad pa. Amen. Pasalamatan natin yan sa Diyos. Di ba? In short, ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hindi lang natin nakikita kasi nakafocus tayo sa problema. Amen? Yun yung nagiging problema sa atin. Ngayon, gusto ko i-realize sa inyo, yung totoong biyaya ng Diyos, may kita natin sa katawan pa lang natin eh. Di po ba? Say amen kung nakakapasok kayo ng trabaho. Nakakauwi kayo ng masaya. Say amen kung hindi masungit yung boss ninyo. Say amen kung masungit yung boss ninyo. Oy, may nag-amen. Di ba? Kahit masungit yan, no? Okay yan. Kasi nagiging challenge yan sa atin para ipakita natin yung pagiging Kristiyano natin. Amen? O, di ba? Lahat yan blessing. Ayan. Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami na nating inaalala. Pero mas i-count natin yung biyaya ng Diyos kaysa sa dami ng alalahanin. Amen? Okay. Kaya masasabi natin, sige po, next po. Masasabi natin na hashtag ang hina. Isa pa, hashtag true blessings. And pangatlo, ayan. Perspective. Okay, tingnan po natin. Basahin natin yung Bible. Sabi sa Lucas chapter 12, ito na po, verse 29. Do not set your heart on what will you eat or drink. Tandaan niyo yan, Huwag kayo mag-focus sa kakainin nyo o iinumin. Ang sabi ni Jesus, okay lang kung makaramdam kayo ng gutom, pakakainin ko kayo. Kung nagutoman kayo minsan, mas importante pa rin yung buhay ninyo. Amen? Tuloy tayo.
Sabi pa dito, verse 30, "For the pagan world runs after all such things, and your Father knows what you need them." Ito po verse 31, "But seek His kingdom, and these things will be given to you as well." Ano yung parallel verse niyan? Direct parallel verse niya? Yung Matthew chapter 6 verse 33. "Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Ang iniisip at sinong iba, pag nagbigay ka, yun na yun. Yun ba yung pag-priority sa Diyos? Hindi po. Isang part lang yun. Yung sinasabi dito, "But seek His kingdom," sikapin mo na makita yung kalwalhatian ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Maging priority mo siya sa lahat ng aspect ng buhay mo. Amen? Hindi lang patungkol yan sa pagbibigay, kundi about yan sa pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Amen? Yun yung mahalaga doon sa bagay na yon. Tingnan natin pagtunan natin yung pansin, yung Father knows what you need them. Next po tayo. Ang sabi diyan, if God is Father or is your Father, then worry is unnecessary. Hindi mo na kailangan mag-alala kasi meron kang Ama. At yung Ama mo, Diyos, makapangyarihan. Next is, anxiety is not the ruler of life. Then sabi pa, provision is not accidental, it is divine. Bakit it is divine? Kasi gumagamit ang Diyos ng mga tao para ka pagpalain. Di ba? Hindi lang yan, imagine mo, may bumabang anghel tapos sabi, pinaabot ng Diyos. Hindi naman ganun Gumagamit ang Diyos ng mga instrument. Hindi yan aksidente. Amen? Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi rin aksidente na nandito kayo ngayon. Amen? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi aksidente na nandito ka. Yan. Kalabitin nyo pa ulit, aksidente naman pag natulog ka. Okay, tuloy tayo, no? Sabi pa dyan, life is lived not under Rome's economy, but under heaven's care. Di ba? Ano ibig sabihin ng Rome's economy? Ibig sabihin yung pressure ng ekonomiya nila. Pressure ng government. Tayo, nakakaranas ba tayo ng pressure sa government? Amen, di ba? Kahapon, kakakuha lang namin ng bill ng kuryente. Bad trip Hindi, legit. Biruin nyo yung konsumo namin. Halos dumoble, pero sa totoo lang, hindi naman talaga ganon. Di ba? Nagtataka kami. Tapos mas tumaas yung tax. Tapos yung mga, ano tawag dito, yung mga hindi nagamit na kuryente, yung mga nawala, yung mga loss, di ba? Sa atin din, pambihira yan, Kasalanan nila yun Di ba? Tayo sinisisi, sa atin sinisingil. Pero ang importante, nakakanood ba kayo ng Netflix? Dahil saan yon? Sa kuryente. Dapat ba natin pagpasalamat sa Diyos? Amen. Di ba nakakanood kayo ng Encantadia, Rapi Tulfo in Action, 24 Oras, TV Patrol, and so on. May reason pa rin para magpasalamat sa Panginoon. Di po ba? Ewan ko ba? Next po tayo. Ang sabi pa dito, sabi sa verse 32, "Do not be afraid, little flock." Ano yung little flock? Grupo ng mga tupa. Okay, kaya kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung mga illustration ni Jesus Una, uwak, raven. Pagmasdan ninyo, pinapakain niya ng Diyos kahit di nagtatrabaho. Pangalawa, bulaklak. Ang ganda nila, nadadamitan sila ng mga magagandang petals. Pero saglit lang yan, kinabukasan wala na yung mga yan. Mas importante kayo kasi yung damit na ibibigay sa inyo ng Diyos pang matagalan. Ang sabi naman ngayon, tupa. Naihahalin tulad tayo sa isang tupa. Little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Ang sabi, next po, by calling them little flock, Jesus reminds them
God is shepherd. Sino may sabi niyan sa Bible? Yan, si King David. Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Bakit? Kasi siya mismo, confident siya na kayang i-provide ng Diyos lahat ng pangangailangan niya. Amen? Then sabi pa dito, God is provider. Then God is sustainer. And last, God is the one who knows their needs even before they ask. Yun yung maganda doon. Bago ka pa tanong, ang sabi dito? Bago ka pa humingi sa Diyos, alam na ng Diyos yung pangailangan mo. Ang tanong, yun naman pala, Pastor, bakit kailangan pa natin manghingi? Simple lang. Hindi ka bibigyan ng magulang mo kung hindi ka marunong magtanong. Amen? Bakit? Ano ba yung communication? Ano ba yung prayer? Di ba? Communication yon. At ang communication, pagpapakita ng magandang relationship sa Diyos. Amen? Saan ka nakakita na meron kang anak tas hindi ka kinakausap ng anak mo? Paano mo i-consider siya bilang isang anak o ikaw bilang magulang? Amen? Napaka-importante ng communication. Kaya sabi nga dito, matuto tayong humingi kahit alam yan na yan ng Diyos kasi bilang isang anak, gusto ng Diyos na alalahanin mo siya bilang isang ama. Amen? Then next po tayo. Ang sabi diyan, yan, in other words, Jesus is saying, your security is not in your daily income. Your security is in my Father's daily care. Palakpakan natin ang Diyos. Di ba? Aanhin natin yung pera. Hindi, sa totoo lang, gusto ko rin yung pera eh. Pero mas gusto ko na may tama akong relationship sa Diyos. Kasi yung pangangailangan ko, financially, kaya niyang i-provide kapag siya yung inuna ko. Amen? I hope na maging ganun din yung perspective natin. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sabi sa verse 33, tingnan po natin. Sabi sa verse 33, ito po sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out. A treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroyed. Verse 34, for where your treasure is, there your heart will be also. Yung salitang possessions po dyan, sa Greek word, ang katumbas niya, ang ibig sabihin sa English is, kung ano yung meron kayo. Pwedeng kayamanan, pwedeng simpleng mga bagay, basta kung anong meron kayo. Ano sabi dyan? Ipagbenta daw ninyo kung anong meron kayo at matuto rin kayo magbigay. Bakit? Kasi in conclusion, sabi ni Jesus, kung pakakainin kayo ng Diyos, kung dadamitan kayo ng Diyos, kung ano nakuha nyo sa Diyos, ibigay nyo rin sa iba. Amen? Kung paano pinagpala kayo, pagpalain nyo rin yung iba. Bakit? Kung babalikan natin, sabi sa verse 34, for where your treasure is, there your heart will be also. Ano yung pinatutungkalan niya dyan? Yung unang turo niya sa taas. Yung rich man foolish rich man. Basta yun na yun. Nakuha natin na kung saan nag-invest siya ng kayamanan niya, pinag-iba niya maliit niyang kamalig, pinatayuan niya ng mas malaki, pinuno niya ng lahat ng ng mga palay para wala na siyang iisipin. Yun yung tinatakan ni Jesus na misplaced priority. Huwag niyong i-priority yung bagay na nasisira, ang i-priority niyo yung bagay na eternal. Amen? Ang mahirap sa atin, ang pinapriority natin madalas, earthly things. Di ba? Pagandahan na lang tayo sa lahat ng pagkakataon. Pero ang gusto ng Diyos, mag-imbak tayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi sa heaven. Amen? Di po ba? Yun yung magandang part doon eh. Sabi, sa last part, sabi diyan, Jesus was not ignoring their needs. He was not saying
that the food and clothing are unimportant, He was offering a new foundation for life. God is your Father. Amen? Sabihin nga po natin lahat, God is your... Nakuha po natin, Diyos ang ating Ama. Kung ang Ama natin ay Diyos, hindi na tayo magkukulang. Kaya sabi nga dyan, di ba kanina, isang gift pa yun sa atin eh. Isa pa yun sa tunay na treasure sa atin. Yung tamang perspective. Kung paano natin iisipin yung mga bagay. Instead, sa worriness at sa material things, tayo mag-worry tayo kung paano natin ma-achieve yung kingdom of God. Mag-impact tayo para sa kingdom of God. Hindi para sa earthly things. Ngayon po may panonoorin tayo. Ano po? Paalala lang po, itong panonoorin natin ay hindi siya, secular context. Wait lang. Kalma. Secular context siya. Alam ko yung iba sa inyo, kilala yan si Kong TV. Hindi siya, secular context siya, pero ipapakita ko sa inyo kung paano nagbago yung perspective nung taong yan, yung nakikita nyo sa video. Isang uri lang to ng illustration. Kung kaya nga natin manood ng mga inspirational video na hindi naman Christian context, how much more ito? Sige po, panoorin natin. Sa mga nangyayari, anong mga realization mo? Ano yung mga bagay na tumatakbo sa isip? Maging masaya lang ba ako? Ayun lang yung ko eh. Iniwan ako ng asawa ko, ayaw sa akin ng mga magulang ko, mga kapatid ko. Kasi nga, dahil sa bisyo ko rin eh. Ayun, kaya... Wala kasi babalik. Kasi nga wala akong pagsabihan eh. Mga kamag-anak ko ayaw lahat sa akin. Parang nawala na ba ng tiwala sa akin? Kaya ayun, sarili ko na lang yung meron ako. Importante sa akin noon dati, mabuhay lang eh, makakain ako sa pangaraw-araw eh. Parang sumaya ako ngayon, na ang sarap pala mabuhay. Ba't dati ba di ka na masaya? Di ako masaya, bossing. Di ako masaya dati kasi ang ng buhay ko, anak ko di ko makita. Sa ibang tao yun nangyari. Anak mo di mo makikita habang lumalaki. Napakasakit nun. Sino magkakaalang makapunta ako rito? Parang saya ko lang din ngayon. Red, yellow, blue, pink. Health, money, career, happiness. Gusto mo career lang? Career, happiness, health. Money, kahit di na? Oo, basta may tatlo ako, okay na ako, boss. Ang ilagay mo dyan, yung mga mga bagay na gusto mo nang iwan. Gusto mo na iwan mama sa kapapa mo? Diliting ko lang to. Huwag mo, hindi, okay lang yan. Yung parang ano ba mga pwedeng ilagay? Ba't may didelete ka? Magulang mo yan eh. Kung lalayuan mo pa yung tingin mo, ano na yung pangarap mo talaga bukod sa magtrabaho? O masenso din, normal naman din yun para matulungan ko rin yung makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa mga kapatid ko. Kasi grabe yung ginawa kong problema dati sa kanila eh. Mama ko, nung umiyak yung tatay yung umiyak yung papa ko sa akin, kasi doon ko na-realize na gusto kong maging, gusto kong magkaroon ng direction ng buhay ko kasi magiging tatay ko sa akin eh. Makabawi lang ako sa inyo, Mapa. Kahit yun na lang yung gift ko sa inyo, yung magbago ako. Makabawi man lang ako sa inyo. Mga kapatid ko, mapagtapos ko ng pag-aaral. Bossing, salamat ako. Okay lang yan. Ikaw ang nagbigay ng chance sa sarili mo, hindi ako. Kasi pag natapos lahat ng to, at the end of the day, ikaw pa rin yan. Pero siguro yun lang yung gusto kong makita mo rin dito sa trip natin na to na pag nagdesisyon ka na tama yung gawin mo, marami kang ibang pwede pang makita. Hindi dito natatapos. Kaya yung pangarap mong makapunta sa Canada, naniniwala ako kaya mo yun pagpursigin. Hindi ko alam kung paano mo gagawin moving forward. Pero kung gusto mo talaga, naniniwala ako kaya mo. Kahit dito sa Taiwan. Dati gusto ko lang mabuhay kahit di na ako maging masaya. Ngayon, na-realize ko, masaya pala mabuhay. Sana maiwan ko ng dating ako. Bossing, salamat ah. Hindi mo ba naiwan? Gusto mo pa bang mag-ano? Hindi na po. Akala ko hindi mo pa naiwan eh. Anong kaso? Drugs po. Okay na yan.
Pinagbayaran mo na, di ba? Opo. Tapos na. Parang nabututan din ako ng tinik na parang may tao rin palang di ka i-judge. Kasi addict na nga kami. Kapamukha mo pa. Parang gusto namin yung parang may magbibigay ng liwanag sa'yo na ano, ay, Ron, kaya mong magbago. Kaya mong magbago. Itong kaya Aaron Faith ba to? Hindi ko masabi eh. Pero para tayo pinagkita-kita para may something na mag-iba sa mga buhay natin. Ako, meron akong dala para sa inyo. Kayo, sa totoo lang, meron din kayong dala para sa akin. Imaginein mo sa dami ng taong makakasalubong mo. Tulad ng mga nakasalubong natin ngayon lang, never mo na ulit makakasalubong ngayon sa buong buhay mo. Isang beses lang. Di ba? I-take nyo kung ano yung bagay na mawawala sa inyo. Kung para naman sa kabutihan yon. Itong nangyayari sa buhay ko, kung hindi ako bossing sumugal, wala ako dito eh. Di kita makakasama. Kung di ko binenta yung motor ko, wala, kasama ko na lang dati, motor ko. Yun lang yung meron ako. Yung motor ko nga, binenta ko, tapos pinamatahin ko dito. Oh? Pagkabenta ko nga ng motor ko, grabe iyak ko ng bossing eh. Kasi yun lang yung meron talaga ako, isang bagay lang na meron ako. Yung motor ko lang. Paano kaya Ron kung di tayo nagkasalubong, no? Siguro, nakauwi na ako ng Surigao bossing. Kasi last money ko na yun eh. Ayun, nagkita tayo. Ayun. Tapos ngayon nasa... Nasa Taiwan na ako, men! Kiwa ka lang. Kaya boy, bumangon ka. Kaya mo yan. Yun lang. Power. Nice! Ganda na sinabi mo, ah. Well, babangon na nga ako. Babangon na nga ako. Di ba nakita natin kung gaano kalaki yung epekto ng pagbabago ng perspective sa isang tao? Hindi ko na inadyan sa video na yan eh. May sinabi siya dyan na sa damuhan na lang siya natutulog. Dahil sa pagiging addict niya, drug user niya, ayaw sa kanya ng mga magulang niya, maging kamag-anak niya, ayaw na sa kanya. Isa na lang yung meron siya. Yung motor. Nasira, butas yung ano. Yung motor na yon, kung di dahil sa pagbitaw niya sa motor, hindi aasenso yung buhay niya. Di ba? Sometimes ganun tayo eh. Masyado tayong nakahold sa isang bagay na hindi natin alam na yung bagay na pala yun, na kapag binitawan natin, mas makakakuha tayo ng marami. Lagi nakaklose kasi tayo sa bagay na yun. No? Hayaan natin na Diyos ang kumilos. Ang dami nating alalahanin. Sabi po sa mag-conclude na tayo dito. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, sorry. Ang sabi, ito po tandaan natin. Sabi sa verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, sa lahat ng bagay, huwag tayo mag-aalala, huwag ka mag-alala sa kung ano yung kalagayan mo ngayon, about anything na walang exemption. Kahit ano yan, huwag ka mag-aalala. In every situation, sa halip, matuto daw tayong mag-pray. Sa pamagitan ng prayer and petition. At yung lahat ng nararanasan natin ngayon, anong sabi dito? Pasalamatan natin. Amen? Kapag ginawa natin yung lahat, ano sabi sa verse 7? And the peace of God, which transcends all understanding. Yung peace na yon na hindi mo maintindihan, ipaparanas sa'yo ng Diyos. Pero sino yung susi? Hearts and your minds in Christ Jesus. Palakpakan natin ng Diyos. Di po ba? Sa time natin ngayon, ang dami nating iniisip, Lord, ang dami kong worriness ngayon. Lord, may malubha akong sakit. Hindi ko alam kung paano ko i-deal itong bagay na to. Paano yung anak ko? Gusto ko siya makita magdalaga, magbinata. Lord, yung tatay ko may sakit. Gusto ko pang makita niya yung mga magiging apo ko. Lord, nahihirapan na ako mag-aral. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa tuition ko. Lord, ayusin niyo po yung pamilya namin na nasisira.
Lord, kami mag-asawa, lagi na kami nag-aaway, hindi na kami magkaintindihan. Paano kung iiwan niya ako, paano na yung pamilya namin? Lord, wala na kami makain sa araw-araw. Wala kaming trabaho parehas mag-asawa. Imagine natin yung lahat ng bakit, lahat ng paano. Pero lagi nyo tatandaan, kanino lang matatagpuan yung tunay na peace? Sa Panginoong Jesus. Amen? Manalangin po tayo. Tayo po tayong lahat. And let's pray. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na to na pinaunawa nyo sa amin yung kahalagahan, yung kagandahan ng weariness, Panginoon, na sa kabila ng weariness, dapat natututo kaming manampalataya sa inyo. Yung kagandahan ng mga true treasures, Panginoon, true blessings na pinakita ninyo, na mas pinahalagahan nyo kami, Panginoon, kaysa sa kahit anong bagay. Kami yung pinaka-importante sa lahat ng creation, Lord. Minahal mo kami, ginawa mo kami ayon sa iyong wangis. Alam namin na mahal mo kami sa lahat ng aspect, Panginoon. Pero kami lang yung patuloy na tumatalikod sa iyo. Yung pamilya na sana masaya, kami yung sumisira, Lord. Yung relationship namin sa mga anak namin, kami yung sumisira, Lord. Instead na tulungan namin yung mga magulang namin sa mga sakit nila, mas nauuna pa yung pag-aalala namin. Lord, dalangin po namin ngayong umagang ito o ngayong tanghaling ito. Sa inyo po namin isinusurrender lahat. Hindi namin to kaya, Lord. Katulad ni King Jehoshaphat, alam namin sa sarili namin na mahina kami. Katulad din sa sinabi ni Paul, sa kabila ng kahinaan, mas lalong lumilitaw yung kapangyarihan niyo, Diyos. Dahil sa lahat ng pagkakataon, kayo po yung kumikilos. It is your battle, Lord, hindi sa amin. Lord, dalangin po namin na mas ma-appreciate po namin yung mga true blessings na ito, Panginoon. Yung sarili naming buhay, yung sarili naming katawan, yung tamang perspective, tamang pagtingin, Panginoon, sa lahat ng bagay. Dalangin po namin, O Diyos, na tulungan niyo po kami dahil may pagkakataon na out of focus kami sa maraming bagay. Out of focus kami, Panginoon, sa lahat ng alalahanin. Pero sa umagang ito, simula po, Panginoon, sa araw pong ito hanggang sa buong 2026 na darating, patuloy kaming mananampalataya sa inyo. Kayo lang yung lagi naming sasandalan kapag punong-puno na kami ng pag-aalala. Kayo po yung una naming pupuntahan kapag nag-arise yung anxiety sa amin. Dalangin po namin, Lord, na sa lahat ng pagkakataon, kayo po yung makita namin, hindi po yung problema. Mas malaki kayo, O Diyos, kaysa sa lahat ng hinaharap namin. Lord, nananalangin po kami. Tulungan niyo po kami, Lord. At muli po, Panginoon, sa lahat ng mga taong narito, Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa inyo, Panginoon, ang buhay nila na patuloy silang mas magtiwala sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat po sa salita ninyo na nagpaunawa sa amin ng true blessings, Lord. At muli po, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na kapurihan, pagdakila at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing,
and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. You're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaving.